Magandang araw po mga kababayan. Dito po tayo sa ating palatuntunan or ating podcast Iparas kay Paras. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jacinto Jing Paras. Una sa lahat ay ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, mga mahal kong mga kababayan. At tila lumakas ang issue tungkol sa pagdukot o pagkidnap kay Pangulong Duterte. At ito ay humantong sa tinatawag nating isang committee report at isang base sa committee report ay mukhang magsasampa ng kaso ang Senado sa mga itinalaga nilang yun ang may kagagawan nung pagdukot sa ating dating Pangulo, President Duterte. Ito po, makikita natin dito sa isang video ang committee report ni Ginang Imee Marcos at may mga tinuturo siya po na mga may kinalaman doon sa ikangay pagdukot or extraordinary capture or arrest of President Rodrigo Roa Duterte. Bago natin komentahan, pakinggan muna natin ang committee report. At ito sana yung tinatawag natang final after 3 hearings conducted by the Senate. Matapos ang 3 hearing, 3 na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may iligal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, bumalikwas ang administrasyon sa pamamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasat tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778.
Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli, na-impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus, isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub-judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub-judice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito, na talaga naman comprehensive itong planong ito. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una,
si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. Well, yan po ang ating talagang inaasahan na si Amy Marcos ay lumabas na, magpakatotoo na, at call the spade dahil hindi lang ho eleksyon ang importante dito. Importante dito ay ang kapakanan ng ating demokrasya at soberanya. At sa kanyang pinakikitang ito, makikita natin sa rekomendasyon niya na idulog na sa ombudsman ang mga taong kinaukulan, no? Para iharap na sa ombudsman sa prosecution. And I hope magkaroon to ng mga positive results like the suspension of these people because these people can affect the investigation of the case. Yes, alam mo, with due respect, if you recall, right after the Quadcom, where President Rodrigo Duterte appeared as a resource person, or whatever they call, witness, President Duterte has answered all their questions, and after which there was a statement from the Department of Justice that they will now conduct a full-blown investigation based on the revelations of the Quadcom, and
they were stating the fact that they will focus on the liability of former President Rodrigo Duterte. But in spite of that statement, Which was the correct process, because they have already started. Imbestigahan sila. But with due respect, the investigation of the DOJ has long started. In fact, there was this testimony of this lady fiscal when he was invited in a previous hearing by I think the Committee on Good Government, whereby she said that the Department of Justice has formed a task force, Yes. headed by the DOJ, the NBI, the Immigration, the CID, and other task forces, whereby they will concentrate on the EJK. And in that investigation, mga kababayan, natuklasan na ang PNP pala ay nag-turnover na ng 7,723 cases to the DOJ. Yes. And that was 2 years ago. Correct. And which the DOJ should have already started. But when he was asked, Secretary Remulla says that wala pong nagkakalap na ebidensya. Dahil it seems that nobody wanted to come out in the open. So, baka naman nobody wanted to investigate talaga. At iba ang kanilang agenda. Di ba? So, ngayon, sinasabi ni Amy, in spite this very glaring realities that there were indeed attempt to already conduct an investigation of EJK, sinasabi nila na sinasabi in one occasion na walang daw hustisya coming from the mouth himself, from the Secretary of Justice himself. Walang hustisya dito sa Pilipinas. I think he said that in one interview, but I don't know exactly what he meant when he said that. But mga kababayan, ito na nga po, titingnan natin kung anong mangyayari. Dahil itong ombudsman, may kasalukuyang may iniimbestiga din. May mga sinampang kaso sila, former Speaker Alvarez, sila Attorney Topacio, and some other lawyers questioning also the insertion by these officials of certain numbers, figures in the bicameral conference committee report, no? Which indeed it became the budget signed by the president. So ito po, the ombudsman has his hands full nowadays. Ano masabi mo diyan? Ito si Martires, mga kababayan, kaibigan ko ito. At matagal nang nasa Supreme Court ito, at parang ginusto niya. May mga kinausap siyang mga kaibigan at binulong kay President Duterte na he'd rather, mukhang bored siya sa Supreme Court. And he really wants, I remember my very good friend Justice Acosta, who happens to be a friend of Mr. Martires, intimated to me that Martires was really very much interested to become ombudsman, because he's saying, Justice Acosta saying that Martires wants to rid corruption in government.
And from the bearings or from the statements of Senator Amy Marcos, from her findings, it seems that the charges always involve graft and corruption. So, Martires, this is your time now to shine. Kasi ginusto mo talaga eager beaver ka Sabi ni Justice Acosta sa akin, eager beaver ka na maging ombudsman. And marami kang nilapitan na ilagay ka ni President Rodrigo Duterte dyan sa pwesto mo. So, magpakita ka na ng gilas. Marami po kaming kaso na nakapending yan, yung kidnapping of minor by Risa Ontiveros. Yung mga graft and corruption filed by the BACC against the officials of the Department of Labor. Nandiyan po lahat. Wala pang galaw ka, Mr. Ombudsman. May maagang nabuo na nahinog. Itong kaso laban kay Gwen Garcia, suspendido ng 6 na buwan. I hope you should go higher than that. Not just a governor, but high officials, cabinet level. Dapat bigyan mo na ng arangkada dahil ikaw mismo ang interesado. At sinabi mo, para nakarating kay Presidente na gusto mo dyan, at ipakita mo na yung gilas mo, Mr. Martires. Magmula dito. Siguro hindi naman nagpapainit ka lang ng puwet mo dyan. Pakita mo na talagang you meant what you wanted to be as the ombudsman. At meron lang akong nakausap na magpapahabol daw sila ng sulat sa opisina ni Senator Amy Marcos dahil bakit daw si Gibo Teodoro ay hindi sinama. Well, I was about to say that. Sabi naman ni Amy, may mga iba pang so, alam mo, maraming dapat kasama din si Gibo Teodoro dyan sa kakasuhan. Unang-una, graft and corruption din yan. Yung pagpapagamit niya ng facilities ng Villamor Air Base. Hindi pwede sabihin, wala siya kinalaman. Hindi naman pwedeng ang PNP will just take over a facility run by the Armed Forces of the Philippines. Ito naman, may mga kasabi-sabi na ang nagmumonitor ng movement ni Pangulong Duterte sa Hong Kong at saka sa iba-ibang mga parte ng bansa ay may kinalaman ang National Security Advisor. Dapat yung anyo na rin, kasama na rin. At itong dalawa ay talagang may testigo na nagsabi nagkasama sila doon sa pag-unfold ng plot to abduct Duterte. Pero meron daw padrino itong dalawa Kasi pagka nasama daw ito, baka yung totoong mastermind, baka kasabwat ng Pangulo ay lumabas at ito ay mga banyaga. So, nagkakaroon ng mga buntot, mga kabansa. Sino namang mga banyaga ang makikisali dito? Yung mga yan yung mga banyagang gustong mag-control ng ating Armed Forces of the Philippines now. So that is still that is in contradiction to Trump's dislike for the ICC. Let's just focus on Marcos because that will sour what Amy is saying if lahaluan mo pa ng banyaga na wala namang kinalaman dyan. So Amy was saying that it is on the right track, politically motivated because Marcos wants to get rid of the father and the daughter because matagal na yan na sinasabi ng mga ating mga kababayan na nakakaalam na gusto talaga mananatili sa pwesto ang mga Marcos. Now, kung gagamit sila ng pinsan nila or kung sino man na ambisyoso din na maski walang gustong bumoto, gusto rin maging presidente, we're looking at Mar Rojas II. No matter what he does, he's never
electable to become president. And this guy that they're talking about, na kamag-anak ni Marcos Jr., na napakalakas din ng ambisyon, ay parang ganun din. He's in the bottom of the survey. So, walang chance na maging Pangulo itong taong ito. Sinasabi ng mga karamihan dyan. Tsaka yun din lumalabas sa mga survey, masyado siyang malayo sa mga key officials. Ngayon, may mga nagsusurvey. Tanghere. Ano ba yung tanghere? Tanghere. Na kung ano-anong mga binabago yung, alam mo, at saka yung octopus. Yung octopus. Yung Bombay. Bombay daw kamag-anak yata ni yung taga-ICC na Bombay. Gusto ring pumapil. Nung una sa pandemic lang sila ngayon gustong magkapera, di umano, ay babaguhin din ang result ng survey. Alam mo, with due respect to this mga impostor na mga survey group na ito, alam mo, maski anong gagawin yung result, wala pong maniniwala sa inyo dahil klarong-klaro na wala kayong wherewithal to conduct a survey. Pinaggugulo nyo lang yung resulta ng survey, which has already been under the wings of the SWS and the Pulse Asia. Ito po ay scientific at saka the people running them are people of integrity. Si Holmes, si Mangahas, they have been there. And they have been relied upon by many politicians, and more often than not, their result was really almost accurate. Tapos sa haluan mo nitong tanga-here, itong tanga na here, at saka octopus, ano ba? Octopus, octo na tapos. Octo na hindi tapos, ay magpapapapel din na research team daw sila, wag na po kayong makikihalo dahil alam naman natin yung resulta nyo ay pinapalabas nyo to favor certain individuals. Pero for a fee. May lumabas 3 days ago. Yung favorite pollster ni BBM. Matagal na niyang ginagamit ito. Yung Lilo. Lilo. Sa isang memorandum ni Bersamin sa presidente, sinabi niya na ang findings ng Lilo supports the findings of SWS and Pulse Asia. Pareho ang pattern. Talagang bumulusok dahil sa primarily because of sobrang corruption. There's also kidnapping ni Presidente. There's also Publicos. Yan pa. Pwede rin yan. Yan medyo they are not really highly recommended. But these are survey group na may integrity. Hindi katulad ditong sa Mumbai at saka itong taga-UP tanga-here na obvious. Walang consistency doon sa result ng SWS at saka Pulse Asia. Bumaba naman daw. Pero ang taas. Wala ho. Lumusok na nga ho sa lupa. Alam nyo, pag nag-survey kayo, hindi lang yung numero lang ang makikita. Titingnan nyo rin kung anong trend ng thinking ng tao, anong trend ng nangyayari, what's happening on the ground. Kung sasabihin nyo na popular, how can someone be so popular? Ito nga, pakinggan natin to si Winnie Monsod. Pakinggan natin si Winnie Monsod. So is there still hope for this administration in the last 3 years until 2028? You want my honest opinion?
Because you've got people around the president who do not deserve to be in government, who do not. You know, he has so much potential, and he means well. His first SONA address, you know, I was kind of impressed. Of course, you know, he was so kind to Duterte, and now he's so brutal to Duterte. You know how these things change. He was so thankful to Duterte. I mean, don't look at what he talks about. You look at what he does. Tanong, very simple. May chance pa ba na mag-recover? Anong sabi ng well-known economist? Hindi ba kasagot? Very respectable. From the University of the Philippines. Walang chance. He is surrounded by nincompoops. He himself is the number one nincompoop. Why? Because he became already the Secretary of Agriculture. And look what happened to our food security. It went down to the gutter. So ano pang masasabi natin? At ito, I may fail to summon this guy. Ito yung nakikialam din sa ICC. Itong Trillanes, tingnan mo, sinampahan ngayon ng kaso. Nagsampa ako ng 3 kaso, kundi lang nag-iiyak-iyak yan at nag-apologize sa akin. At humingi ng tawad. At kinlear ko kay Presidente. Sabi niya, we are the kind of people na hindi tayo bingkatibo. Pagbigyan mo na lang yan. Kasi humihingi ng tawad sa iyo. At sana magbago. Pero hindi nagbabago eh. He would have been convicted of the case that I filed against him for grave threats and 2 inciting to sedition. Pero dahil magkaibigan ng kaibigan yung lawyer ko, kaibigan ng lawyer niya, nakiusap, ako naman, hindi ako bingatibo na tao, pinagbigyan ko. Pero ngayon, maliban doon sa mga sinampa kong kaso sa kanya, ito, sinampahan ng kaso na matindi. Ito, pakinggan natin ito. CIDG ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasama rin sa mga inireklamo ang paring si Father Albert Alejo, Attorney Jude Sabio at isang sisterling. Nag-ugat ang kaso sa sumbong ng isang Guillermina Barido mula sa Davao del Norte sa sinumpaang salaysay ni Barido na isinumite sa DOJ. Nangyari umano ang krimen noong December 9 hanggang 21 ng taong 2016. Dinala umano siya ni Trillanes, Sabio at Ling sa isang staff ni Vice President Leni Robredo sa Holy Spirit Convent sa Quezon City, kung saan nasa 2 linggo umano siyang ikinulong sa loob ng isang kwarto. Inalok umano siya ng kampo ni Trillanes ng 1 milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagdawit kay... Itong si Trillanes, mga kaibigan, at itong kanyang sidekick na si Laila de Lima, talagang wala talagang sinasanto pagka gawa ka ng ebidensya, lalo na gumawa ng ebidensya dahil galit sila kay Duterte. Gagawa nila ng ebidensya kontra kay Duterte. Unang-una, yung Father Alejo, yun ang utusan nila. Ito po ay tinestify na in an interview by Attorney Jude Sabio na sinasabi niya, I have given up and I have withdrawn my case from the ICC dahil in the interest of justice, walang katuturan ang kaso na pinail. Dahil yung mga testigo na pinapatulak ni Trillanes to testify ay natuklasan ko na hindi naman pala sila totoo. Dahil natuklasan niya no mayroong pangatlong testigo na gusto sana ni Trillanes na i-develop para lalong titindi ang kaso kay Duterte. Pero itong si Bicoy, natuklasan ni Attorney Sabio na wala naman palang katuturan. So doon niya natuklasan, kaya nag-withdraw siya sa kaso.
In the interest of justice. In the interest of justice. So, yung tama yan, yung Father Alejo, yun daw ang gumagalaw para kay Trillanes, ang sama dito, Ateneo priest pa. Ha? Si Father Alejo. Yung Father Alejo, nasa Ateneo pa. Can you imagine? A priest na kumukumpisal, ewan ko kung kumukumpisal ba ito sa kanyang mga kasalanan, na kinidnap nila itong babae na gagawin din sana nilang testigo, pero hindi nila pwedeng matitinag, umayaw, so kinidnap nila at dinitain nila for so many months. So I think this case should now prosper against Trillanes. He should once and for all be really, if I was not able, because out of my soft heart, I was not able to pin him down when he would have been already convicted of the grave threat case that I filed. Sana man lang ang Diyos mayroon pang ibang mga bihikulo, instrumento na mapakulong itong Trillanes na ito. Well, ito na, malapit na. Can you imagine naman, modus na yan, mga yan. Ito, tingnan mo itong Bikoy. Ito yung Bikoy. Bikoy video. Anong sinasabi nitong Bikoy na ito? Matapos makapagpiyansa sa kasong estafa, umalis sa Camp Carmen si Peter Jomel at Fincula alias Bikoy noong Sabado. Pero bumalik ito noong Lunes at kusang nagbigay ng sinumpaang salaysay at itinuro ang umano'y nasa likod ng ang totoong narcolist video serye at ang Project Sodoma na layong patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Kwento nito, Agosto 18 noong nakaraang taon, lumapit siya sa isang pari sa Ateneo de Manila University upang humingi ng tulong matapos magkaproblema sa isang promotion event sa Albay. Ang kasamahan nitong pari na si Albert Alejo umano ang nagbigay sa kanya ng trabaho bilang research assistant na may buwan ng sahod na 25,000 pesos a month. August 27, ipinakilala umano siya ni Alejo sa Chief Security Assistant ni Senator Antonio Trillanes IV na si Jerome alias Junel na posibleng makatulong umano sa problema niya sa pera. Makalipas ang 2 araw, nakilala umano niya si Trillanes at hiniram nito upang i-validate ang hawak niyang dokumento kaugnay kina Senator Laila de Lima at dating Pangulong Noynoy Aquino na bigay umano sa kanya ng isang staff ng Bureau of Corrections. October 11, muli umano siyang kinausap ni Junel sa view deck ng House of Theology ng Ateneo at nagulat siya dahil nabago na ang dokumentong hiniram sa kanya ni Trillanes. Ang tungkol kina de Lima at dating Pangulong Aquino ay pinalitan umano at ginawa itong tungkol sa pamilya Duterte at kay Senator-elect Bongo. February 9 nang magtungo naman umano sila sa Archdiocese ng Caloocan upang pag-usapan ang gagawing pag-iingay sa darating na halalan at pagpapasabog sa social media laban sa administrasyon upang paboran ang 8 Diretso. February 11, muli aniya silang nag-meeting sa De La Salle University sa Taft Avenue, Manila para pabagsakin ang administrasyong Duterte. Kasama umano sa naturang pagpupulong sina Senator Trillanes, dating Education Secretary Armin Luistro, Jojo Asierto, mga paring sina Alejo at Flavie Villanueva, Dan Sungco, Yoli Villanueva Ong, Vicente Romano at Junel. Nasundan pa umano ito ng marami pang meeting kung saan nakaharap niya ang isang attorney Phil. Ay, Junel! Junel! Ito yung Junel na famous na labi-dabi ng isang pangit na babae. Na mataba. Ha? Papunta nung kay Risa Hontiveros nung putulin natin. Papunta kay Hontiveros dahil yung Bishop David, yun ang kasangga ni Hontiveros na nag-kidnap ng mga bata, allegedly. I have filed a case for kidnapping of minor against Hontiveros. Pending pa yan, ha? Pending pa. Anyway ko nga, kaya nga kinukol ko ang attention ni Mr. Martires. Mr. Martires, sir, we remember we're friends before, at gustong-gusto mo maging ombudsman, pero yung mga kaso na pinail namin ni Dante Menes at kami ni Perdi Topacio, hindi mo pa inaayos dyan sa yung kidnapping of minor. Pati yung
wiretapping na sinampa namin ni Justice Secretary Aguirre. Wala hindi gumagalaw dyan sa ombudsman. So, ito po, klarong-klaro na ito si Bicoy, gusto sana nilang to testify against Duterte, but he had a change of heart. And this was also the basis na si Attorney Jude Sabio has withdrawn his case from the ICC dahil natuklasan niya na itong Las Cañas, itong Matubato at itong Bicoy ay gagamitin lamang sana to testify against President Duterte na gawa-gawa lamang ni De Lima, ni Trillanes at ni Ontiveros. Ito po yung mga mastermind dyan sa mga paggawa-gawa ng mga false accusation against former President Rodrigo Roa Duterte. Huling-huli. Huling-huli. Now, I appeal to the people of Caloocan City. And I appeal to the people of this country. Yung mga sinusuportahan ni Hontiveros at ni Dilema, she's a dilemma. Ni Dilima na mayroon siyang Junel. Ito palang Junel ay inuutusan ni Dilima kasabwat ng Father Alejo. Paring ano? Oh, wow. Ito pala yung namimingwit ng mga false witnesses at tuturuan nila para mag-testify against President Rodrigo Roa Duterte. Napakasama nitong mga taong ito, mga kababayan. Kaya, tingnan nyo, sana magbago ang ating bansa, bumaliktad ang ating mga tao dyan na inuutusan lamang para magsinungaling. Bumaliktad na kayo at sabihin nyo na ng totoo sa mga utos ng mga Judas na lumalaban against President Rodrigo Roa Duterte. So dito na lang po tayo, mga kababayan. Paring Ado, anong parting words mo? Well, yan po mga kabansa, isang sa lumalabas na uli at nagiging presko na naman ang mga balita na dapat pagtuunan ng pansin ng mga tao behind dito sa ICC dahil marami pong mahilig mag-drawing ng mga testigo laban sa katotohanan. At ito lang po pahabol, no? Hindi natin nasabi. Mayroon pang dalawa na may communist who are communist inspired. Yan. Na gumagawa ng kwento to ginagatungan itong kandidata pala itong Conti. Oo. Itong Conti. At saka itong Butoyan nagmamarunong, hindi naman according to Harry Roque, ikaw Butoyan, wala kang alam dyan tungkol sa mga international nung partner pa kayo ni Roque, wala kang alam tungkol sa mga pumapel ka lang. Ang alam mo lang yung tungkol sa banking at sa mga Tapos ngayon magkikialam ka at pinagsinungalingan nyo yung mga pinaggagawa nyo doon. Pati si Attorney Kaufman na sinasabi na yung mga pinagdadaldal nyo na pinagbawalan yung paggamit ng ID ay hindi po yan totoo. So huwag kayong magpaglaganap ng mga kasinungalingan dahil kayo sa pagmumukha nyo lang hindi na mapagkatiwalaan yung mga mukha nyo. Mr. Butuyan, don't load the issues. Mrs. Conti, ikaw pala ay ano ba? Tinimbang ngunit sa mga Bisaya siya ay nawong puro agtang. Ganon din naman ang itsura niya, nawong puro agtang. Yung nawong puro agtang, mukha, lahat ay forehead. Translated NPA. Ayan mga kabansa. Yun, Miss Conti. Yun ang nawong puro agtang ka. Period.
Okay, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon po mga kababayan.